Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking development sa Philippine Navy sa ilalim ng AFP Modernization Program. Kung dati ang focus ng naval operations ng Pilipinas ay nasa Luzon, ngayon ay lilipat na ang spotlight sa Mindanao, dahil confirmed na itatayo ng Department of National Defense ang isang bagong naval operating base at naval dockyard sa loob ng PHIVIDEC Industrial Estate sa Misamis Oriental. Ayon sa report ng Max Defense Philippines noong December 2024, at kinumpirma na rin mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa iba't ibang panayam, gagamitin ng DND ang humigit kumulang 300 hectares na lupain sa lugar na ito para i-develop bilang bagong sentro ng operasyon ng Philippine Navy. Pero bakit nga ba napaka-importante ng proyektong ito? At ano ang ibig sabihin nito hindi lang para sa Navy kundi para sa buong bansa? Yan ang aalamin natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit Misamis Oriental? Unang-una, ang lokasyon ng PHIVIDEC Industrial Estate ay strategic. Nasa Northern Mindanao ito, may malalim na coastal waters, at pwedeng mag-accommodate ng mas malalaking barko at pati na rin ng mga submarino na target bilhin ng Pilipinas sa hinaharap. Ang isang malaking advantage pa, hindi na kailangan ng malalaking dredging operations kumpara sa Sangley Point sa Cavite. Sa ngayon, doon pa rin nakabase ang pangunahing Cavite Naval Yard. Pero congested na ito, luma na ang pasilidad, at naapektuhan pa ng construction ng New Sangley International Airport. Ang tubig sa paligid ay mababaw at silty, kaya napakamahal kung patuloy na gagamitin bilang main dockyard. Kaya malinaw ang direksyon ng DND, kailangan ng bagong site na may kakayahang mag-host ng mas modernong fleet at mas malalaking barko. Sisimulan ang titling process ng lupa sa susunod na taon. Kapag naayos na ang legal requirements, tuloy agad ang preliminary works. Ayon sa DND, may nakalaan ng pondo mula sa General Appropriations Act, GAA, ng 2026. Target naman ng AFP na ang first phase ng base ay operational na pagsapit ng 2027. Kung ikukumpara sa iba pang malalaking military infrastructure projects, mabilis ang timeline na ito. Normalmente, inaabot ng mahigit isang dekada bago maging fully operational ang ganitong klaseng pasilidad. Pero dahil sa urgency ng modernization program, minamadali talaga ang proseso. Ano ang kahulugan nito para sa Navy? Una, mawawala na ang pagiging Luzon-centric ng naval operations. Sa kasalukuyan, halos lahat ng major bases ay nasa Cavite at Subic Bay. Sa bagong development, magkakaroon ng balanse dahil ang Mindanao ay magiging isa na ring naval hub. Pangalawa, malaking tulong ito sa maintenance at sustainment ng fleet. Ang bagong dockyard ay magkakaroon ng mas modernong facilities para sa ship repair, dry docks, at logistics. Hindi na kailangan bumiyahe ang mga barko mula Mindanao papunta ng Luzon para lang sa repairs. Pangatlo, kung seryoso talaga ang gobyerno sa submarine acquisition program, kailangan nila ng ganitong klaseng pasilidad. Ang malalim na tubig sa Misamis Oriental ay perfect para sa submarine operations, hindi gaya ng mababaw na tubig sa Cavite. Huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng lokasyon. Ang Misamis Oriental ay may access sa Visayas, Sulu Sea, at Celebes Sea. Historically, vulnerable ang mga areas na ito sa piracy, smuggling, at infiltration ng armed groups. Sa pagkakaroon ng malaking naval base sa lugar, mas magiging madali ang monitoring ng maritime routes at mas mapapalakas ang presence ng Philippine Navy sa southern corridor ng bansa. Kung titingnan sa mas malawak na perspektiba, ang bagong naval operating base ay nasa loob ng Indo-Pacific Maritime Domain. Kapag may tension sa South China Sea o West Philippine Sea, pwedeng mag-deploy ng assets galing Mindanao para magbigay ng support.
Bukod pa dito, posibleng magsilbi itong hub para sa joint exercises kasama ang mga allies gaya ng US, Japan, Australia, at iba pang partner nations. Hindi malayong maging isa itong forward operating site para sa multilateral naval drills. Matagal nang sinasabi ng mga defense analysts na hindi pwedeng concentrated lang ang naval facilities sa Luzon. Sa oras ng conflict scenario, vulnerable ang mga base sa Cavite at Subic. Kaya kailangan ng redundancy at flexibility. Sa bagong base sa Misamis Oriental, magkakaroon ng second strategic anchor ang Philippine Navy. Kung sakaling magkaroon ng problema sa Luzon, may fallback operation sa Mindanao. Siyempre, hindi mawawala ang challenges. Una, napakalaking pondo ang kakailanganin. Ang initial funding ay covered ng GAA 2026, pero hindi pa malinaw ang total cost. Maaaring umabot ito ng bilyon-bilyong piso para maging full-scale facility. Pangalawa, may uncertainty sa timeline. Bagamat target ang 2027 para sa first phase, maaaring magkaroon ng delays dahil sa budget issues, bureaucracy, o technical difficulties. Pangatlo, kailangan din ng maayos na integration sa local community. Tandaan natin na ang PHIVIDEC Industrial Estate ay isang civilian industrial hub. Kailangang makipag-coordinate ang DND sa LGUs at private sector para hindi maapektuhan ang economic activities ng lugar. Sa kabila ng challenges, malinaw na ito ay isang game-changing project. Sa unang pagkakataon, magkakaroon ng bansa ng full-scale naval base sa labas ng Luzon na may kakayahang mag-host ng malalaking warships at submarines. Hindi lang ito tungkol sa pagbili ng bagong kagamitan. Ito ay tungkol sa pagbuo ng infrastructure para sa long-term sustainment at operations ng Philippine Navy. Kung titignan sa mas malawak na plano, ang proyekto sa Misamis Oriental ay bahagi ng AFP Modernization Roadmap. Ang focus ay hindi lang sa hardware tulad ng barko at eroplano, kundi pati na rin sa mga base, dockyard, at logistics networks. Kung matutuloy ng tuloy-tuloy, sa loob ng susunod na dekada ay makikita natin ang Philippine Navy na mas distributed, mas moderno, at mas handa sa hamon ng maritime security. Sa episode na ito, nakita natin kung gaano kahalaga ang bagong naval operating base at dockyard sa Misamis Oriental. Hindi lang ito simpleng construction project, kundi isang malaking hakbang tungo sa mas malakas at mas capable na Philippine Navy. Sa pagtatayo ng base na ito, nabibigyan ng mas matibay na pundasyon ang ating bansa para harapin ang mga banta sa ating maritime domain. At higit sa lahat, ito'y simbolo ng pagbabago, mula sa isang lumang sistema tungo sa isang mas modernong puwersa pandagat na handang protektahan ang ating karagatan.